Tigil na yung impeachment. Ayusin lang yung Senate kasi magulo pa rin hanggang ngayon. Sana ma-approve na yung dagdag sahod. Mahiya naman kayo. Iyan ang tumatak na mensahe ni PBBM noong nakaraang taon bilang tugon sa kabi-kabilang issue ng bansa, higit lalo sa usapin ng korupsyon sa flood control. Ngayong papalapit na ang SONA 2026, ating alamin kung ano nga ba ang mga inaasahan ng mga Pilipino at ano-anong issue ang nais nilang marinig at mabigyang pansin ng pamahalaan. Sana mabago na. Mapababa na niya yung mga bilihin ngayon. Especially sa flood control kasi almost 1 year na simula nung na-open. Tapos yung ayusin lang yung Senate kasi magulo pa rin hanggang ngayon. Nakakaya kasi na pupunta siya sa ibang states para makipag-deal about sa economy natin, tapos nababalitaan ng ibang nation na ganun yung lagay ng state natin na hindi magulo. Kasi nakaka-apekto din sa confidence ng investor ng mga investor sa bansa natin. Hindi sila nagtitiwala na mag-invest sa bansa natin kung ganun lang. Tigil na yung impeachment. Yun lang. Kasi aping-api si Sara sa confidential fund na 125 million sinisilip nila, ginagawa ng para ma-impeach. Pero yung confidential fund ng presidente, 4.5 billion. O, isipan na lang yun kung gaano kalaki yun. Dapat siyang ma-impeach. Siguro magandang mapakinggan natin bilang Pilipino kung ano yung plano nila, kung paano nila masusugpo yung baha, and also mapanagot kung sino yung sangkot sa flood control corruption. Yung sana ma-approve na yung dagdag sahod. More dagdag sahod pa, lalo na sa mga BPO. Kasi yun, masyadong mahirap ang night shift. Tsaka para hindi na naisipang mag-abroad. Para sa akin, ang gusto kong marinig ng kasagutan ay ang kahirapan ng mga Pilipino at yung kung paano mabibigyan ng pagkakataon na maipromote yung bansa natin sa ibang bansa. Sa pagkakataon na ito, masyadong naiiwanan na yung turismo ng bansa natin compare sa ibang bansa. Sa totoo lang po, una-una po yung flood control projects po kasi up until now parang natatatakluban na po siya ng iba pong issue. Yung sa impeachment din po, sana po magkaroon po siya ng involvement po doon kasi parang hindi po siya gaano masyadong nakikita, and marami pa pong issue like yung sa land grabbing po sa mga indigenous people and sa mga farmers po, and marami pa pong issues like yung sa Sierra Madre po, pati po yung sa pagkuha po ng mga natural resources po sa bansa po natin. Ilan lamang yan sa mga hinaing, panawagan at inaasahan ng ating mga kababayan para sa nalalapit na SONA 2026. Patuloy nating pakinggan ang boses ng mamamayan at abangan kung paano ito tutugunan sa ulat ng Pangulo sa bayan. Ako si Jamina Paustino para sa SONA 2026, The Radyo Pilipino Special Coverage.